Paulo ng Parang Sports Balita. Pinoy challenger Janriel Casimero walang problema sa timbang isang araw bago ang official weigh-in para sa title clash nila ni IBF flyweight champion Amnat Ruwenrong ng Thailand. Well-known boxing analyst attorney Ed Tolentino naniniwalang kaya pang magsagawa ng comeback fight ni Pinoy ring icon Manny Pacquiao. Barangay Ginebra San Miguel naisubi ang ikawalo at huling pwesto sa playoffs ng PBA Governors Cup. Kia Carnival napabalitang isinasahog sa isang 3-team trade ang kanilang second overall draft pick. Pagsikat ng Collegiate Conference ng Spikers Turf at Shakey's V-League sa susunod na buwan, kasado na. Philippine Volcanoes Rugby Team ibinaling na ang atensyon sa asam na makakuha ng pwesto sa 2016 Rio Olympics. Kentucky Wildcat center Carl Anthony inaasahang mahihirang bilang top overall pick sa 2015 NBA Rookie Draft. Cleveland Cavaliers power forward Kevin Love nagdesisyong pumasok sa free agency. At host Chile pasok na sa semifinal ng Copa America. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Miss Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, walang kinakaharap ng problema sa timbang si Pinoy challenger Janriel Casimero. Isang araw bago ang official weigh-in para sa title clash nila ni IBF flyweight champion Amnat Ruwenrong ng Thailand. Ito'y dahil halos 4 na buwang nagpagtag ng excess weight sa training camp sa Las Vegas, Nevada, ang 25-year-old Ormoc City Pride. Italia ihahatid ni John Mogol ng Sports Radio 918. Sobrang sakripisyo sa training ang maghahatid ng panalo kay Pinoy challenger Janriel Casimero sa title clash kontra IBF flyweight champion Amnat Ruwenrong ng Thailand. Ayon kay Filipino boxing trainer June Agrabio, matapos na maikasa ang mandatory title challenge kontra Ruwenrong noong Pebrero, ay agad na sumalang umano sa dibdibang training camp sa Estados Unidos si Casimero. Sa katunayan, ang halos 4 na buwang encampment ay ang pinakamahaba sa 8 taong professional career ng 25 Ormoc City Pride. Dumating kami ng February 6 sa Las Vegas. Tapos pumunta pa kami ng Big Bear sa gym ni Sugashin Mosley. Nag-ensayo kami doon ng 3 weeks. Tapos balik kami uli ng Las Vegas. So, ayun, maganda ang confident ng boxer natin. Naniniwala rin si Agrabio na ang matibay na stamina ni Casimero ang isa sa magiging susi sa inaasam na panalo kontra Ruwenrong na kilala sa istilong hit and run. No complaint sa training, alam namin na medyo mahirap lalo na yung plima na lalakad ka lang, gagalaw ka lang ng konti, na hinihingal ka na. Dahil sobrang yung high attitude, sinurvive namin yon dahil sa laban na ito ngayon. At pinag-aralan namin kung anong magagawa namin dun sa kalaban kasi alam na niyo naman kung ano ang ginagawa sa laban ng kalaban. Sa ngayon ay 2 pounds over the limit na lamang si Casimero 2 araw bago ang title showdown kontra Ruwenrong sa Bangkok, Thailand. Para sa PTV Sports, John Mogol, Sports Radio 918. Naniniwala si boxing expert attorney Ed Tolentino na mapupuno ng aksyon ang showdown ni Jesse Vargas at Timothy Bradley sa linggo. Ito ay dahil kapwa nagkahangad ang 2 ring gladiators na makaharap sa isang big-time fight si Pinoy ring icon Manny Pacman Pacquiao. May report si Mr. Ricky Santos ng Sports Radio 918.
Hindi magugulat si well-known boxing analyst Atty. Ed Tolentino kung hahamunin si Manny Pacquiao ng magwawagi sa showdown ni Jesse Vargas at Timothy Bradley sa linggo. Ayon kay Tolentino, big money fights ang parehong hinahanap ni Bradley. Kaya tiyak na gagawin umano ng dalawa ang lahat sa araw ng bakbakan para mapansin ni Pacquiao. At sa kabila ng pagkatalo kay Pacquiao sa rematch noong isang taon, pinaboran pa rin ni Tolentino si Bradley sa matchup kontra Vargas dahil nananatili umanong aktibo laban sa mga quality fighters ang tinaguri ang Desert Storm. I like Bradley in this fight. I think he offers better rhythm, better skills. It could be interesting, you know. If Manny Pacquiao will really keep a close watch sa magiging resulta ng labak ito dahil yung Bradley, tingin ko may galaw pa rin. Samantala, naman si Tolentino na kaya pa magsagawa ng comeback fight ni Pacquiao matapos na yumukod siya kay Floyd Mayweather Jr. noong isang buwan. Pero dapat umanong piliin ni Pacman ang kalaban na may kakayahang makipagsabayan tulad ni na Danny Garcia, Lucas Medesi at Marcos Maidana. You put Manny in again another tactical fight, kaya makikita natin kay Timothy Bradley. I think Manny has to be fed with a lion so it will bring out the beast in him once more. Yun ang tingin ko dito. And kailangan talaga ng highlight reel fight. And I don't think it will come against the likes of Bradley. We don't want another fight. We want Pacquiao in a back alley ball. Sa ngayon ay nagpapahinga pa si Pacquiao matapos na sumailalim siya sa operasyon sa kanyang balikat. Subalit malabo nang sumampa ng ring ngayong taon ang 36-year-old Sarangani Fighting Pride dahil tinatayang aabuti ng 6 hanggang 9 na buwan ang recovery period mula sa shoulder injury. Para sa PTV Sports, Ricky F. Santos, Sports Radio 918. Lipat naman tayo sa professional basketball. Naisubi ng crowd favorite barangay Ginebra San Miguel ang ika-8 ang tuling pwesto sa playoff ng PBA Governors Cup. Ito'y matapos nandaigin nila ang NLEX Road Warriors sa kanilang huling asignatura sa elimination round kagabi. Narito ang report ni Haji Caaminio. Mistulang nakaiwas ang barangay Ginebra San Miguel sa maagang bakasyon ngayong season. Ito'y matapos na maungusan nila ang NLEX Road Warriors 110-107 kagabi upang mapasa kamay nila ang ika-8 at huling pwesto sa playoffs ng PBA Governors Cup. Si veteran point guard L.A. Tenorio ang top performer para sa Ginebra sa kanyang total output na 21 points, 6 rebounds at 6 assists. Tying forward Japeth Aguilar naman ang tunay na nagsilbing bayani para sa team matapos na ma-convert niya ang isang game-winning 3-pointer sa closing seconds ng laro. Sa panayam ng PTV Sports, pinuri ni Tenorio ang never say die spirit na pinairan ng team sa crucial minutes ng laro kontra NLEX. It's a do-or-die game for us yesterday, the last night. Tapos, sa mga darating na game sa amin, do-or-die game pa rin. So, yun yung never say die spirit na tinatawag. Magandang going to be to the playoff. Pagdating na endgame, hindi kami nararattle o meron kami alam na namin kung ano na gagawin namin, yun na galing na. Inamin rin ni Tenorio na nagkaroon sila ng karagdagang motibasyon matapos na ma-upset ng Kia Carnival ang Meralco Bolts sa curtain raiser kahapon. Actually, hindi naman talaga natin expect na nangyayari pa yun. Diba? Mahirap na nangyayari yung ganun. So, nabawa kami. Siyempre. Binabalitaan namin na namin Kia. So, nabuhayan talaga kami. Bukas ay makakatapat ng Ginebra Finals ang top seed Alaska Aces at dito ay nalalagay sila sa alanganing twice to win disadvantage. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, aminado naman ang talk and text shop ang texters na tila lumaylay ang kanilang laro sa season-ending Governors Cup. Ito ay matapos ang kanilang title conquest sa nakalipas sa PBA Commissioners Cup. Nagbabalik si Haji Caaminio. Kakulangan ng pahinga ang itinuturong dahilan ng talk and text tropang texters kung bakit maaga silang nalaglag sa season-ending PBA Governors Cup. Tuluyang naglaho ang pag-asa
Chico mentored squad na makapasok sa playoffs matapos na yumukod ang Meralco Bolts sa Kia Carnival sa huling araw ng elimination round kahapon. Sa panayam ng PTV Sports, sinisi ni Flashy point guard Jason Castro ang sobrang kapaguran ng mga players na nauwi rin sa kabi-kabilang injuries. Nawawala yung energy namin dahil siguro pagod na rin. Maraming nangyari na yun nga, nagka-injury mga players and then kulang-kulang. Pero hindi itinanggi ni Castro na maaaring nagkulang sila sa motibasyon kaya't maaga silang nagbakasyon ngayong season. Hindi naman nag-season para hindi makapag-perform na maayos. Tinignan namin yung mga games namin kasi especially sa first half, you're up by 5 or 7, gano'n. Bago ang kanilang early exit sa PBA Governors Cup, ang Talk and Text ay kumopo muna ng titulo sa nakalipas na Commissioner's Cup. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa volleyball, planchado na ang lahat para sa pagdaraos ng Collegiate Conference ng Spikers Turf at Shakey's V-League sa susunod na buwan. Ito'y kahit pa may dalawang kupunan na nag-pull out sa dalawang magkahiwalay na liga. May report si Ms. Arian Malyari. Mas malaki at mas maaksyong volleyball games ang naghihintay sa mga fans sa pagsikad ng Collegiate Conference ng Spikers Turf at Shakey's V-League sa susunod na buwan. Tigla-12 kupunan ang bubuo sa magkahiwalay na liga. Kabilang narito ang ilang top teams mula sa UAAP at NCAA tulad ng Far Eastern University, National University, Ateneo de Manila University, Arellano University, San Sebastian College at iba pa. Sa panayam ng PTV Sports, nagpahayag ng excitement at kahandaan si Sports Vision President Ricky Palou para sa nalalapit na pagsiklab ng aksyon sa Collegiate ng Spikers Turf at Shakey's V-League. We're all set. We have the ladies division, the men's division. We're starting the second conference of the Spikers Turf. In the past, the tournaments have been good without the participation of Lazar. So I don't see any change. Tingin namin, maganda pa rin yung tournament. And I'm sure the fans will enjoy the games. Samantala, naniniwala naman si Palou na makakapag-produce sila ng mga bagong volleyball stars sa kanilang dalawang paliga. At least nakikita ng mga bata, may maganda yung pag natuto sila. They can get into college, baka may scholarship kung magaling sila. So, tingin namin, it's a good way to promote volleyball for especially for the younger people. Sana manood kayo lahat sa TV o sa live. Mas maganda na kung live ang papatuloy na dahil very exciting yung games. So, we hope to see you in the venues and we hope you will continue supporting volleyball. Parehong idarao sa San Juan Arena. Opisyal na bubuksan ng Collegiate Conference ng Shakey's V-League sa Hulyo 11, habang sa Hulyo 13 naman magsisimula ang aksyon sa Spikers Turf. Para sa PTV Sports, Telebisyon ng Bayan. Kia Carnival, napabalitang isinasahog sa isang 3-team trade ang kanilang second overall draft pick. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Malakas ang ugong-ugong na posibleng pakawalan di umano ng Kia Carnival ang kanilang second overall pick sa 2015 PBA Rookie Draft. Ayon sa isang source na nakausap ng PTV Sports, natutukso di umano ang Carnival sa alok ng 3-team trade na magpupwersa sa kanila ng ipamigay ang importanteng pick. Base sa takbo ng negosasyon, ibibigay nilang number 2 pick sa Talk and Text Tropang Texters, kampalit ni rookie guard Kevin Alas. Pero ipapadala naman agad ng Kia sa NLEX si Alas para makuha naman ang tatlong players na sina Aldrich Ramos, Jonathan Baloria at Mark Borboran. Malaking interes sa second pick ng Kia dahil sa mga malaking pangalan na nagpaplanong pumasok sa paparating na rookie draft, kabilang narito sina Phil Tongan, Big Man Muala Tautua, streak shooter Troy Rosario at iba pa. Ang PBA Rookie Draft ay itinakda sa Agosto 23 sa Robinson's Place sa Maynila.
Ibinaling na ng Philippine Volcanoes rugby team mga tensyon sa asam na makasungkit ng ticket patungang 2016 Rio Olympics. Ito'y matapos na kumopo sila ng gold medal sa 28th SEA Games. May report si Ms. Arian Malyare. Dadaan sa kaliwat ka ng qualifying tournaments ang Philippine Volcanoes rugby team para sa kanilang asam na makakuha ng pwesto sa 2016 Rio Olympics. Galing sa gold medal conquest na nakalipas sa Singapore SEA Games, isa sa mga lalahukan ng Philippine Volcanoes ay ang Asian 7 Series sa Setyembre, kung saan ang top team sa iaabante sa Olympic qualifiers sa Hong Kong sa Setyembre. Sa panayam ng PTV Sports, ibinunyag ni head coach Matt Cullen na ituturing nilang importante ang bawat laro sa qualifiers, tulad ng kanilang ginawa sa SEA Games. The Asian 7 Series is going to be more competitive than the Southeast Asian Games, because it includes countries like Japan, Hong Kong, Korea and Sri Lanka. You know, we've got to make sure that we're training hard, keeping fit and keeping to the patterns that we use in the Southeast Asian Games, and we have to do our best in the Asian 7 Series. The Olympic qualifications will bring back the team that won the gold medal at the Southeast Asian Games have a crack to try and win a spot in the Olympics. Pinasalamatan naman ni Colin ng mga top sports leaders ng bansa dahil sa suportang ipinagkakaloob sa Philippine Rugby Team. Received really good support of the Philippine Sports Commission. In particular, Commissioner Jolly Gomez has been very supportive, and we've opened up new regional programs now in Cebu, Cavao, Cagayan de Oro, Albay, Bacolod, Laguna, Subic and Pampanga. Like 4 years ago, we didn't have these programs running in the provincial cities, but now we have rugby clubs and development programs running there. Japan ang pinakamahigpit na karibal ng Philippine Volcanoes sa Asian 7 Series. Para sa PTV Sports, Arjun Malyari, Telebisyon ng Bayan. Patuloy ang pagtugis ni Phil Swiss driver Marlon Stockinger sa kanyang pangarap na maging bahagi ng Formula 1 World Championship. Sa Sabado ay magmamaneho ng isang legitimate F1 car sa Bonifacio Global City si Stockinger bago siya bumiyahe patungong United Kingdom para ipagpatuloy ang kanyang kampanya sa GP2 Series sa susunod na weekend. Narito ang report ni Ms. Ria Arevalo. Umapila ng suporta mula sa sambayanang Pilipino ang kampo ni Phil Swiss driver Marlon Stockinger. Ito'y para sa kanyang asam na makapasok sa Formula 1 World Championship. Ayon kay Senior Advisor Dan Horan, malaking bagay para kay Stockinger ang malaman na suportado siya ng mga kapwa Pilipino sa kanyang F1 dream. Sa ngayon ay rookie driver si Stockinger ng Status Grand Prix team sa GP2 Series. Ang huling serye bago makapasok sa top flight ang isang driver. He's truly struggled. He works so hard, and he's already, at the forefront of his career as a driver in one of the toughest sports on the planet. So I would just genuinely encourage every Filipino to get behind Marlon and let's try and get him to become the #1 F1 driver on the planet. All right. Sa Sabado ay ilalapit ni Stockinger ang sarili sa masang Pilipino sa pamamagitan ng pagmamaneho ng actual na F1 car sa paligid ng Bonifacio Global City. May titulong Slipstream 2.0, ipapakita ni Stockinger ang angking galing sa pagmamaneho ng isang legitimate F1 car. Bukod pa rito, magkakaroon rin ng pagkakataon ng mga enthusiasts na makita ang iba't ibang uri ng sasakyan sa pamamagitan ng isang car show sa paligid ng Slipstream event. What we've introduced this year, we've got about 80 different high-performance cars, which people can get right up close to. So whether it's a $500,000 Ferrari or a vintage car, muscle cars, Ducati motorbikes, they're all going to be on display, and also there'll be some that travel around the track as well. So people can really get up close to some of these most amazing automobiles. It's just going to be truly fantastic. Matapos ang event ay agad na lilipad patungong United Kingdom si Stockinger para lumahok sa 5th leg ng GP2 Series sa susunod na weekend. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918.
Samantala, isang fun-filled learning activities naman ang naghihintay para sa mga national coaches at referees ng Philippine Karate-Do Federation o PKF ngayong weekend. Sa pamumuno ng isang Malaysian instructor, magsasagawa ng one-day seminar sa PhilSports Arena sa Pasig City ang grupo ni PKF Secretary General Raymond Lee Reyes. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Arian Malyare. Nasa 100 officiating staffs at coaches ang inaasahang dadalo sa one-day seminar na itinakda sa darating na Sabado sa PhilSports Arena sa Pasig City. Ayon kay PKF Secretary General Raymond Lee Reyes, nag-imbita sila ng isang Malaysian instructor para mabigyan ng karagdagang kaalaman ng mga coaches at referees ng bansa. Ito'y dahil naniniwala siya na malaking papel ang ginagampanan ng mga coaches sa pag-ani ng tagumpay ng mga national karateka sa mga international competitions. Sa pagiging panalo naman sa SEA Games o sa Asian Games o sa ibang international event na na din lang sa atleta, kailangan lahat ng parts gumagana. Ang maganda rito kasi mas matutulungan pa natin yung officiating sa Pilipinas na maging confident pa sila na alam nila na tama yung rules na ginagawa nila during time ng kanilang pag-o-office. At the same time, yung technology rin na ma-detect natin, at least wala sila maging question kasi hindi yung mga coach nandun mismo. Ikinatuwa rin ni Reyes ang plano ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission na bigyan ng dagdag na sweldo ang mga national coaches. Definitely, malaking bagay ito kasi at least yung mga coaches magkakaroon sila ng more time na magturo saka maging mas ganahan sa pagtatrabaho nila kasi maganda at least magkaliligan sila na deserve nilang sweldo. Sino ba naman taong hindi magtatrabaho pag mas maganda ang kinikita mo? Maraming salamat sa natutulong. Isa ang karate-do sa mga sports na malimit na maghatid ng karangalan para sa bansa sa mga international meets, partikular na sa Southeast Asian Games. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Kentucky Wildcats center Carl Anthony Towns inaasahang may hirang bilang top overall pick sa 2015 NBA Rookie Draft. Yan at ang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At PTV Sports sa basketball, inaasahang hugutin ng Team Minnesota Timberwolves bilang top overall pick sa 2015 NBA Draft si Kentucky Wildcats center Carl Anthony Towns. Ito'y dahil siya may pinaka-impresibong resume sa mga aspiring rookies na naghahangad na makakuha ng team sa NBA. Ang 6'11" slot man ay nag-rinso ng quadruple-double ng 16 points, 17 rebounds, 11 blocks at 11 assists sa paglalaro para sa Wildcats noong January 6, 2013 bago niya dinuplika ang kaparehong feat noong January 6, 2013 sa kanyang 20 markers, 14 boards, 12 blocks at 10 assists. Sinasabing second overall pick naman si Duke Blue Devils big man Jahlil Okafor na napabalitang bubunutin di umano ng Los Angeles Lakers. Pero ang third at fourth pick overall ay tila mahirap pang hulaan dahil kasalukuyang pang tinitimbang ng Philadelphia 76ers at New York Knicks ang kanilang options. Ang NBA Rookie Draft ay sasagawa sa Barclays Center sa Brooklyn, New York bukas. Samantala, tunghayan naman ang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Isang taon matapos na ma-acquire siya ng Cleveland Cavaliers sa isang blockbuster trade, nagdesisyon si NBA All-Star power forward Kevin Love na pumasok sa free agency. Kanina inanunsyo ng 6'10" slot man na mag-off siya sa final year ng kanyang kontrata sa Cavaliers, kung saan tatanggap sana siya ng sweldong $16.7 million. Kabilang sa mga koponan na nagpahiwatig ng kagustuhang makuha ang serbisyo ni Love ay ang Los Angeles Lakers, Phoenix Suns at Boston Celtics. Pa rin magbalik sa roster ng Cavaliers si Love kung mabibigyan siya ng team management ng long-term deal na may mataas na salary. Sa NBA pa rin pinagbigyan ng Portland Trail Blazers ang hiling ni forward Nicolas Batum na matrade.
Kanina ipinadala ng Trailblazers sa Charlotte Hornets ang 6'8" French dribbler, kapalit ni na power forward Noah Bonle at shooting guard Gerald Henderson. Inaasahang magagamit ng husto ng Hornets si Batum lalo pat mahigpit ang pangailangan ng team sa isang athletic wingman. Nag-average si Batum ng 9.4 points, 5.9 rebounds at 4.8 assists sa paglalaro para Blazers sa nakalipas na season ng liga. Sa men's tennis, umabante sa quarterfinal ng Nottingham Open sa England si second seed Gael Simon ng France. Ito'y matapos na patalsikin niya si unseeded João Sousa ng Portugal sa straight sets, 6-4 at 6-1 kagabi. 4 na beses na nakabreak sa laban si Simon upang maikasa ang pakikipagsagupa kay unseeded Sam Querrey ng Amerika sa round of 8. Target ni Simon na makasungkit ng pang-13 career singles title. Sa women's tennis, nagwakas na ang kampanya ni Canadian youngster Eugenie Bouchard sa Eastbourne International sa England. Ito pull out siya sa kanyang third round match kontra unseeded Belinda Bencic ng Switzerland kagabi. Kasalukuyan na pag-iiwanan sa score na 6-4 at 3-love na mapilitan si Bouchard na isuko ang laban dahil sa sobrang pananakit ng tiyan. Pero tiniyak ng 5th ranked tennister na itutuloy niya ang paghataw sa grass court Grand Slam event ng Wimbledon Open na magsisimula sa Lunes. Sa football, pasok na ang host Chile sa semifinals ng Copa America. Ito'y matapos na daigin nila ang Uruguay 1-0 kanina. Ang nag-iisang goal ng match ay nagmula kay Chilean right back Mauricio Isla at ito'y nagawa niya sa 81st minute. Ang makakatapat ng Chile ay ang magwawagi sa match-up ng Bolivia at Peru. At sa cycling, umamin si 2013 Tour de France winner Chris Froome na hindi siya nakunan ng out-of-competition drug test ngayong taon. Ito'y dahil kasalukuyan umano siyang nagpapahinga sa isang hotel sa Italy nang dumating ang anti-doping controllers para kunan siya ng blood sample kamakailan. Ayon kay Froome, napagalaman umano niya sa isang staff ng hotel na may dumalaw na anti-doping officials, pero dahil policy ng management na huwag istorbohin ang kanilang mga kliyente ay hindi siya tinawagan ng desk officer. Pero iginiit ng 30-year-old cyclist na minsan ay hindi siya nagpositibo sa mga doping test na isinagawa sa kanya. Si Froome ay isa sa 4 na siklista na itinuturing na title contenders sa 2015 Tour de France, kasama sina defending champion Vincenzo Nibali ng Italy, Spanish rider Alberto Contador at Colombian star Nairo Quintana. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Alam niyo ba na bukod sa pagiging rugby union player at baseball clouter, nagsilbi rin si former US President George W. Bush bilang cheerleader ng Phillips Academy sa Andover, Massachusetts? Dahil leadership qualities, inako ni Bush ang trabaho bilang chief cheerer ng all-male secondary team ng Phillips Academy. At nang manungkulan siya bilang 43rd President ng United States noong January 2001, ni minsan ay hindi ikinahiya ni Bush ang pagiging dating cheerleader. At nagbabalik ang PTV Sport. Yun! Bidaji ka, amin nyo talaga mag-isa. Okay. Hindi kasi siyempre ko yung bagong dating. At saka mahaba-haba yung time natin ngayon sa ating mga viewers para makapagkwentuhan sa amin. Pero hindi na mahaba yung hihintayin ng mga fans. No? Ng PBA. Yes, malapit na. Agad-agad bukas eh. Yeah, araw-araw na yan. Okay, samantala, ang cellphone na pwede po ninyong tawagan ay 0922-769-4722. Yun. And of course, ang today. Go ahead, Meg. Ang question of the day natin is, sa tingin nyo, kaya bang ipuwersa ng Barangay Ginebra San Miguel ang do-or-die game kontra Alaska Aces sa quarterfinal ng PBA Governors Cup? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. At ayun na nga, kaya nga itong may puwersa. Game 1 would be tomorrow. 7 o'clock yan. Second game, Alaska versus Ginebra. Sa first game naman, Global Port versus Pure Foods. Yan. Ano kaya sila bukas? Never say die or never say do? Do, ha?
Sige, Alright, from Chard No, sabi niya, wala kaming palagay kasi alam na sino ang magugulay. Alam na. Raima, palagay, gulay. Ayos. Sabi ni Chard Knows yan. Sabi naman ni Mycar Jane Hinebra, obviously. Kayang-kaya, basta tulong-tulong, #never say die. Yan. So, para sa kanya, bayanihan. Para kay Mycar Jane Hinebra. That's correct. Alright. Galing kay Wengski Penning, bilog ang bola. So, Okay, kumbaga, may chance. May chance. Kasi kahit na masasabi mong kaya naman, di ba? Bilog talaga bola. From Arnisa Arnisa Miro Escoto. Sabi niya, kaya yan, basta dagdagan pa ang depensa. Lalong-lalo na si Greg. Sana Slaughter. bumalik yung dating lakas niya. Bumalik yung dating lakas. Sabi ni Arnisa Miro Escoto. Ano mo si Miguel Cotto? Layo ng mic natin, excuse na. Escoto yun eh. Anyway, sinasabi niya, sana bumalik yung dating lakas. Nung nakausap natin si Greg, sabi naman niya, okay naman daw yung ano niya, condition niya. Kumbaga, talagang may mga off nights talaga, di ba? Tsaka galing lang siya sa recovery. Oh, yun na nga. Sabi niya, medyo nag-aalanga pa siya ng konti. Pero, bumalik naman na daw yung 100% niya, sabi niya. Okay, samantala. Caller. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Hi. Hi. Ako po si Alvin ng Holy Spirit Quezon City. Alvin ng Holy Spirit, Quezon City. Hello? Opo. Gusto ko sanang mag-comment sa question of the day. Sige, go ahead. Sa tingin ko naman po, kaya naman po yan. Bakit? Siyempre po, ang Ginebra, lahat naman ng team kaya nilang talunin, lalo na ang dami nilang fans, di ba? Lalo na, nasisigawan ng mga tao, Ginebra, mas lalo silang ginaganahan, di ba? Papalang para mga estudyante dito. Pero sa tingin ko naman, mahihirapan din sila. Alam naman natin na napakahirap talunin sa kanilang napaka-tinik na, napaka-malagkit na depensa nila eh. Pinipwersa nilang lahat ng kalaban nila na turnover sa half court. Tingin ko kaya naman din ng Ginebra. Basta bull movement lang talaga. Tsaka sipagan nila yung depensa talaga nila. Tsaka, alam mo, Alvin, may mga nagsasabi na, paano lulusot eh? Alaska. NLEX out. Hirap sila. Sabi ko nga, you have to remember na yung NLEX, hawak nila yung pick ng Ginebra. Ibig sabihin, kung nanalo sila kagabi, bababa yung Ginebra, bababa yung kanilang record. So, ibig sabihin, tataas yung pick ng Ginebra for 2015 na NLEX ang may hawak. So, merong reason ang NLEX na manalo. Hindi porket out na sila kagabi, parang wala na. Yun. Tsaka siyempre yung pride. Pride rin ang pinag-uusapan. Kaya may laban, talagang lumaban yung NLEX at hindi madaling NLEX ang tinalo ng Ginebra. Benji, mapalakpak. Sige. Okay, Alvin. May babating. May ano po ako. Tanong. Pwede bang, sige. Mangingin ng jersey niya, Cyrus Baguio. Jersey ni Cyrus Baguio. Jersey ni Cyrus Baguio. Sige. Cyrus, kung nanonood ka, may fan ng Ginebra dito. Ano ba team mo? Ay, hindi po. Alaska po. Alaska. Alaska fan siya. Pero ito coming from an Alaska fan, sabi niya, kaya. Oo nga, no? Teka. Oo nga, no? Sabi niya, kaya daw ng Ginebra. Kahit na Alaska is. Alaska ka, tapos tingin mo Ginebra mananalo, Alvin? Sa tingin ko naman po kaya nila. Nung 2013 nga, nakapasok pa sila sa finals eh. And Alaska din yung kalaban nila. Nag-text si Cyrus Baguio. Pre, meron sana, kaya lang, wag na. Ayun, nag-text si Cyrus. Hindi na daw. Binawi. Ay. Kasi sinusuportahan mo kabilang team. Ang lakas mo ka, Alaska ka eh. Tapos biglang tingin mo, Ginebra kaya. Dapat, go Alaska. Alvin. Oy, Alvin, basketball lang yan. Huwag kang tatalon. Wala, di ko nalang sinabi. Ubus ang benta ng Binawi tao. tuloy. Parang awan nyo na, birthday gift nyo na lang sa akin. Birthday gift daw kasi. Manawagan ka kay Subukan natin si Coach Alpra. Coach,
Pwede raw ba? Hindi mo, Cyrus. Hindi, Cyrus Baguio daw. Cyrus eh. Oo nga. Ano ba number ni Cyrus? Number 3. Oh, yung kay Sol Mercado na lang. Gusto mo? Oo. Sol Mercado number 3 ang jersey na. So, fan ka ng Alaska Aces. Oy, Coach Al Francis. Alaska po, forever Alaska to. Nag-comment, yun naman yung opinion ko eh. Opinion mo lang. Wala, nag-text si Coach Al Francis. Ang sabi? Ito, never say die, pare. Ang sabi ni Coach Al. Yan. Gusto mong batiin, Alaska fan na Alvin? Si Coach Al Francis. Nanonood sa atin ngayon? Alvin, sandali mo na. Alvin, uminom ko muna ng tubig. Marami pa tayong oras. Okay? Okay ka na, Alvin? Okay na ba? Nahiya si Alvin, ikaw kasi. Pero nag-text talaga si katuhan lang. Ano, Alvin? Okay ka na? Sige. Sige, subukan natin ha. Gusto mo, Cyrus Baguio? Jersey ni Cyrus Baguio. Jersey ni Cyrus Baguio. Sige po. Salamat. Bibigyan kita isa. Huwag kang mag-alala, ha? Thank you, Dennis. Sige. Punta ka rito, ha? More power po sa show nyo. Ay, salamat. Salamat. At sana po, umapa pa yung oras nyo. Nakakabitin po kami. Gano'n? Oo nga, mukha nga nabitin ka eh. Nabitin ka ata. Nabitin si Alvin. Yan. Okay, Alvin. Okay, sige. Salamat, ha? Huli nga, huwag kang maano. Huwag kang dibdibin. Kasi... Ay, pinindit mo. Okay. Si Alvin, kaibig. Sige, Cyrus Baguio. Coach Al, abunahan mo muna. Pero si Cyrus dating Ginebra yun. Oo nga pala, dating Ginebra. Pero kasi ang kulit yan, magkaaway ang bukas, magkalaban. Pero sabi niya, kaya. Alaska siya, pero okay. Kumbaga, may naniniwala siya na talagang may tulog ang Alaska kahit na medyo disadvantage talaga na maka twice to twice to beat yung Alaska. Isa pang caller. Hello. Sports, sino po sila? Pargo, pakihinaan ng natin. TV, parang nasa ha? Oo. Ayan. Sa second floor pa yung kanyang TV, kaya akit muna siya. Okay. Teka, kunin ko yung Cyrus Baguio. Okay, so one more time. Kuya, magandang gabi. Anong pangalan? Rodel. Taga saan si Rodel? Yan pong tiga-Binangonan po. Kailangan po matawag yung sa inyo. Binangonan. Taga Binangonan, Rizal. Sige, Rodel. Sa tingin ko naman, basta pwede magmarinig ang kagabi yung posibleng talunin na Alaska. Posibleng talunin. Alaska. Ano tingin mo magiging susi sa panalo ng Barangay Ginebra? Yung mga passing ability nila, yung mga ball movement nila, yun sa magandang pyesa na ginawa nila kagabi. Okay, very good. At yung defense naman nila, dapat medyo gandahan po nila para at least, kumbaga, hindi rin makasabay yung Alaska. Kasi malakas yung defense ang Alaska kung totoo. Okay. Ay, nawala ba? Hindi. Parang hindi naman din. Okay, sige. Ano pangalan to? Alvin ba to? Rodel. Rodel yan. Sige, Rodel. Meron ka pang tanong o gustong batiin? Pinabati ko lang mga koreka na nanonood dito. Sabi kaming gabi-gabi na nanonood sa inyo ng show na. Wow, maraming salamat po. Oo. Okay. Rodel, anong team mo? Alam mo ano ba yung nabalitan trade ngayon sa Kia ngayon? Ano yung naritong trade ngayon sa Kia? Parang yung Kia, baka bitawan na yung number 2 pick. Parang Kevin Alas ata yung kapalit. Tapos ibibigay yung Alas dun sa NLEX. Kapalit ng tatlong player. Tatlo. Pero meron pa mga usapan eh. Oo. Okay, Rodel. Okay. Okay, Rodel, salamat.
Okay po. Nag-meeting na lahat. Yan. Saka yung kanyang tropa na nanonood sa atin. Araw-araw. Sa lahat po ng mga taga-Binangonan na Rizal, hello po. Salamat po. Okay, basa tayo? Yes. Okay, kay Warren Innocentes, hindi po ako naniniwala sa ref magic na sinasabi ng depende yan sa coach kung mabalasan niya ng mabuti ang players at nasa players na rin yan kung gusto nilang manalo sa game dapat focus at gigil dapat sila sa laro #SMB fan here. Alright. From Paul Demnilio, sabi niya, hindi na siguro ang laki ng bentahe ng Alaska. Alright, sige. Galing kay Lau Manansala, Mangila, kaya yan, NSD, tsaka bilog ang bola. From Mark Timbang, sabi niya, kayang-kaya, syempre. Iyakang-iya ka. Iyakang-iya ka. Sabi ni Ray Merindo, hindi yan kakayanin ng Hinebra, wala pa rin tatalo sa Alaska. From... Sige, si Bong. Ito si Bong's Inclan. Si Bong sabi niya, kung di tatamarin, dumepensa ang Hinebra, may pag-asang ma-upset ang Alaska. Okay, sige, isa pa. Michael Guevara, kung gaganda, si Prof. Kung gaganda lalo ang performance ng Hinebra, pwede. Pero ang Alaska ay sobrang higpit na kalaban. Kaya I think bowed out agad yan. Suggestion sana sa Hinebra sa next season ng PBA, ibalik na lang sa dating name na Barangay Hinebra Kings instead na Barangay Hinebra San Miguel. Noong naging BGSM ang BGK, di man lang nakatikim ng kampyonato o makapasok sa finals. It's time to go back to the original name, Lucky Charm. Say-die nila pero biglang nawala. Dahil pabago-bagong sistema, especially the coaching staff, konting tinupa at ayos pa pag may time. Okay, ayos. Sige, caller tayo. Caller. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Hello po, si Alan po ang Marilao, Bulacan. Alan Marilao, Bulacan. Good evening, Alan. Anong komento natin? Yung sana po, gusto na po kasi, Hinebra fan pa po. Hinebra fan. Okay. Kaya kaya po ng Hinebra. Bakit? Ano yung meron sila na kaya nilang Hindi ko sila, may height sila. Kaya may height? May mga point guard na magaling. Tama ka dyan. May height sila eh, di ba? May Eman Monfort. Hindi. May isang merkado. Baliktad. Papataas kasi. Hanggang may Dave Marcelo, pataas na. Pataas. Japet Aguilar at Greg Slaughter. Magagaling na point guards, nakapaligid. Tapos Twin Towers, Greg and Japet. Yan. Okay, Alan. Alan, ano height mo? Ano? Sa depensa lang, parang minsan nagkukulak sila. Depensa, nagkukulap. Depensa, oo. Okay. Sige, Alan, meron ka pa? May ano ka? Question pa, babatiin? Good luck po sa inyong tatlo. Sa amin tatlo? Good luck? Bakit? Sa amin tatlo. Parang may alam ka. Gusto ko matras. May laban tayo mamaya. Sige. Gabi-gabi lang kasi nanonood kami ng ano. Gabi-gabi. Sino kasama mo nanonood, Alan? Anak ko, saka si Mrs. Anak mo at saka si Mrs. Ba? It's a family, Mahilig ka sa sports. Opo. Okay, very good. Hinebra fan. Oo, si Alan. Okay. Alan, salamat ha. Good luck sa'yo. Salamat din po sa inyo. Bye! Yan po si Alan ng Marilao, Bulacan. Okay, basa tayo. Ano mo Nawala yung? Wala. Bulacan. Yung Bulak. Okay, sige. Galing kay Ina Betana Gabayno. Sa tingin ko lang po, hindi na tatapusin na yan ng Alaska bukas. From Jason Rubio, oo naman, basta tiwala lang at teamwork, never say die. Joseph Dino II, hindi ako fan ng Hinebra pero sana manalo sila para kahit paano makabawi sila sa mga na inaabot nila. From J. Salvacion, sabi niya, kaya naman. Ang tanong, mangyayari kaya? Kaya nga eh. Okay. Edward Varca Mendoza, pride and determination lang ang susi ng panalo ng BGSM. Huwag naman nilang sanayin na lagi silang tinatambakan ng Abueva team. May kasama pang peace sign. Peace sign. Alright. Okay. So, inabot tayo ng oras. Bilis naman. Okay. Bati.
Maraming salamat sa The House of Silhouettes, View Blends. Visit them at www.facebook.com/ViewBlendsPH, Cosmo Culture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Oy, batiin ko lang daw si Gregorio Mendoza Basit. Tsaka si Julius Disambor, nanonood daw sa atin ngayon. Si Sir Mon Nunez, maraming salamat po. Tapos yung ate ko, si Ate Rose Ann, na nagbigay sa akin ng napakagandang polo shirt na ito. Maraming salamat, ate. I love you. And of course, hello to all the Harurot Riders. Get well soon, President Harry Yu. From Ogie Flor de Lis. Ayan. At maraming salamat din kay Tonsi Sakayan for my sporty outfits. Salamat din po kay Mama, I love you. Kay Papa, I love you. Kay Ginger. And of course, kay Miss Mancha de los Santos family dyan po sa Nangka, Marikina City, at sa Pantua family dyan po sa Liano, Caloocan City. Okay, and Mr. Tony Aldeguer ng Ala Boxing Promotions, nalulunod sa atin ngayon. Thank you very much indeed sa hello, boss. Salamat jacket. sa panonood. Coach Al, tulungan ako dun sa... si Coach Al. Thank you, Coach Al. Boss, Coach. Ayan. And kay Ate Yupring, Ate Joy, kay Alexine, hi, kay Kuya Bunso. Hello, and to my wife Queenie, I love you, Prince Ian, Prince Zoe, kay Mami Base, Mami G, Daddy Dan, Mama Lau, tsaka kay Mami Base, okay? And the Sports Radio family, maraming salamat din. Nabati ko na ba lahat ng dapat din? Ayan, okay na. So, Sports Radio sa inyong tulong sa atin. In the meantime, ako po si Dennis Prinzobe. Meg Sioso. And Haji Kaaminyo. Hanggang bukas, ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Bye.